Alright mga tol, pag-usapan po natin itong mainit na balita na ito. DILG Sec Remulla nangakong ipasasara ang Pogo Hubs sa Cavite. Hanay ng PNP aayusin. Lahat po ng iyan ay pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat ng yan guys, marami sa mga viewers po natin ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. Tara, simulan na natin to. So yun nga mga tol, sabi po sa kapapasok lamang na balita, DILG Sec Remulla nangakong ipasasara ang Pogo Hub sa Cavite. Hanay ng PNP aayusin. Nanumpa na sa pwesto bilang bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Sa pag-upo sa pwesto, tiniyak agad ni Remulla na tututukan niya ang pagpapasara ng Pogo Hubs, partikular na sa kanilang probinsya sa Cavite. Inirekomenda rin niya ang pagpapatupad ng structural changes sa hanay ng pulisya. Alright mga tol, so panoorin po natin itong balita na to. Pogos, by December 31 they should be closed, but as I have been informed, I think by December 15 all of them will be closed already. Ngayong nakapanumpa na bilang bagong sekretary ng Department of the Interior and Local Government, isa sa mga pangunahing tututukan ni Secretary John Vic Remulla ang pag-iinspeksyon at pagpapasara sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hubs. Ito'y bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban ang Pogo sa Pilipinas. Ayon sa bagong DILG Secretary, uunahin niyang inspeksyonin at ipasara ang Pogo Hub sa isang isla sa Cavite. That will be the first one to be closed. And correction, it's not ours. It was our property, but it's not ours. But that will be the first one closed, just to show a proof of sincerity that I will start with my province and make sure that it is closed. Tiniyak naman ng kalihim na personal niyang pupuntahan at ipapadlock ang mga Pogo Hub upang masiguro na hindi na muling makakapag-operate pa ang mga ito kahit pa magpalit sila ng pangalan. Bukod sa Pogo Hubs, kasama rin sa mga nais niyang magawa ang pagkakaroon ng structural change o ang pagsasaayos ng hanay ng Philippine National Police. Anya, isa ito sa irekomenda niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at aminadong maituturing itong malaking hamon sa kanya bilang bagong DILG chief. It's always the police force. It's always the police force. The police force is composed of a lot of very fine professionals, but there is also a lot of competition and politics inside, and that has to be addressed. Gayunman, hindi anya ito nangangahulugan na kailangan baguhin ang mga opisyal na namumuno sa PNP. Kasama rin sa ire-review ni Secretary John Vic Remulla ang structure at mga personnel ng National Police Commission o NAPOLCOM. Sa huli, nagpasalamat naman si Secretary John Vic sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo at sinabing sisikapin niyang magampanan ng trabaho sa DILG. When the President asks, you cannot refuse, you must serve. And it's been on my mind on what reforms need to be done. I've been in local government for 29 years and I've seen everything from crooked cops to good officials to bad officials, and I think I know what the reforms and what forward paths should be taken. Samantala, tungkol naman sa usapin ng pagkakaroon ng dalawang Remulla sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Secretary John Vic Remulla na wala siyang nakikitang problema ukol dito dahil mayroon silang magkaibang kasanayan, gaya niya na bihasa na sa larangan ng local government. Si Secretary John Vic ay ang nakababatang kapatid ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright mga tol, so yan po ang balita na ito'y patungkol sa pagpapasara ng mga Pogo Hubs sa Pilipinas. So akala ko nung una Cavite lang, no? So medyo magiging questionable po yun kung ganoon, no? Dahil kailangan talaga totally iban, ipasara lahat po yan sa lahat ng dako ng lupain ng bansa po natin. Isa po yan salot at tunay na nababalot lamang sa panlabas ng pananalapi, kaya ay kinatutuwa ng maraming mga tao
Sama na dyan yung mga corrupt na mga opisyalis ng gobyerno. Pero para doon sa mga matitino, maayos na tao sa gobyerno, yan po ay ipasasara. Gaya po ng sinasabi po ni Remulla sa kanyang pag-upo ay yan po ang kanyang tututukan. Personal niyang pupuntahan yung mga lugar para isarado ito. So ngayon guys, napakahalaga po niyan, bagay na yan dahil yan po ay current o kasalukuyan na problema ng ating bansa. Bakit ba kasi nakapasok yan eh? Diba? Nang makapasok yan, may nakakapasok na rin yata sa ating gobyerno na hindi nararapat. No? Tama ba? Meron na yata inihinalang Chinese na, 'di ba? Hanggang ngayon hindi natatapos yung investigasyon, pero marami mga legal papers o mga pruweba na napasok po tayo sa gobyerno ng Banyaga. Ito po si Alice Guo, no? At ito rin ay may connection sa Pogo, kung saan itong Pogo na to ay isang kriminal na organisasyon na siyang gumawa ng mga karumal-dumal na krimen sa ating mga kababayan, at gayon din po sa iba pang mga foreign nationals. Iba pang Banyaga ay sa kanilang sarili pong mismo mga kababayan, mga inchiktin, ay kanilang inabuso, at naroon po yung hindi paggawa ng nararapat sa kapwa o di samaan ang kanilang ginawa. So iyan po ang larawan po ng Pogo na tahimik, pasimpleng nakapasok sa ating bansa. Kanino ba dapat ipukol yan? Sino ba dapat managot yan at dapat talagang litisin dyan? Sa mga paparating po na panahon, yan po yung makikita natin sa mga investigasyon. Hopefully, no, sa kalooban ni Lord, no, mga next na mga panahon ay iinit ng mga usapin ba diyan, kasi mas mga malalaking pangalan, I believe, naniniwala ko, mas malalaking mga pangalan pa ang lalabas sa mga bagay ng pagtatraidor sa bansa, pagpapapasok ng mga hindi nararapat sa ating bansa, sumisira sa ating bansa. So hindi natin i-discriminate ang mga incheck. Kung may mga mabuti silang naidudulot, magandang bagay na ginagawa, supportahan natin. Pero itong Pogo, hindi po ito nararapat. At yung mga aktibidades ng Pogo, hindi nararapat. Una, number 1, sugal. Dapat talaga wala tayo niyan. Kahit pa illegal ninyo yung sa PAGCOR, yung ibang mga sugal, naniniwala ko hindi dapat natili yan eh. Pero siguro nga dahil hirap ang mga tao, hirap ang lahat ng mga involved sa ganyang bagay makaalis ka agad o maalis sa kanilang sistema, ay yung ginawa ng ating bansa ay niregulate na lang. So hindi natin sila masisisi kung ganun talaga kahirap ang trabaho na yan ay patanggal. So I believe possible naman na walang sugal sa isang bansa. Mabubuhay at mabubuhay tayo dyan. May mga nagsasabi, mga malalaking tao, na itong mga sugal, itong katulad ng sa Pogo ay nag-i-invest, nagpapasok ng pera sa ating bansa, kaya pagbigyan na ninyo, no? Kaya hayaan na ninyo. Nakita, nasilip, may mga ginagawa pang iba pang bagay, napagbigyan na nga, namihasa pa. So hindi nararapat talaga pagbigyan tong mga ganito. So ikaw, anong masasabi mo sa gustong mangyari ni DILG Sec Remulla ng pagpapasara, pag-aalis nitong Pogo Hubs sa ating bansa? Comment down below, pag-usapan po natin yan. At syempre, huwag kalimutan, muli, palagi po natin pinapaalala, marami sa ating mga viewers ang hindi pa nakasubscribe. Kaya pindutin ang subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So yun na nga, kita ulit sa susunod na video.